Marami tayong hindi alam, pero marami tayong gustong malaman. Kaya ang tanong, alam mo ba? Alam mo ba ng anime series na Senki noong 90s na ipinalabas sa ABS-CBN ay isa sa pinakakilalang anime series sa Japan. Nagmula ito sa isang manga series na isinulat ni Kokihide Tani at ginuhit naman itong si Yoshihiro Kuraiwa. Tinatawag din itong Demon God Child Senki. Lumabas ito sa Shueisha Publication sa Monthly Shonen Jump mula December 1992 hanggang September 1996. At ito rin ay naipublish sa ilalim ng Bamboo Comics label mula naman July 27 hanggang October 27 noong 2005. At 1995 naman na yun nang magkaroon ito ng 51 episode bilang isang television series na naiproduce at naibroadcast sa TV Tokyo na nasa ilalim naman ng Central Park Media. Bukod naman sa Asia, ang Senki ay nagkaroon din ng English dub dahil ito ay naipalabas din sa US at nailagay din sa VHS. Nagkaroon din ito ng mga video games at nai-release ng Super Famicom, ng Sega's Game Gear at ng NEX PC FX. Ang kwento ng Senki ay umikot mismo kay Senki rin na isang demon god na nagawang maikulong nitong si Ozuno Eno noong unang panahon pa. Pero ang sealed nitong si Senki ay naalis nitong si Chiaki na isa naman sa mga descendant nitong si Ozono. Gamit ang isang bracelet ay pinakakawalan niya si Senki para labanan ang kasamaan. Masaya itong si Senki na pinalaya siya ni Chiaki at naging kaibigan nito. Si Senki ay isang god of Crimson Thunder, isang makapangyarihang Diyos na bagaman makulit at kwela kapag nasa anyong bata, pero kapag nag-anyong Diyos na ito ay nagiging isang magaling na mandirigma. Alam mo ba na kung ang pag-uusapan ay bilang ng mga aktor na gumanap bilang Jose Rizal sa Philippine Entertainment ay napakarami na nila. Sila ay sina Eddie Del Mar sa pelikulang Ang Buhay at Pag-ibig ni Dr. Jose Rizal noong 1956. Sinasabing ang pelikulang ito ay ang unang biography film nitong si Dr. Jose Rizal na naipalabas nga sa big screen. At nagwagi pa nga itong si Eddie Del Mar bilang best actor sa FAMAS. Halos 40 taon nang lumipas nang sumunod naman ang pelikulang Rizal sa Dapitan na ipinortray naman itong si Albert Martinez at si Amanda Page naman bilang si Josephine Bracken. At 1998 naman ang sinasabi namang pinakapamosong Rizal film, ang Jose Rizal na ginampanan naman itong si Cesar Montano. Ipinakita dito ang buhay ni Rizal mula sa kanyang pagkabata hanggang siya ay makatula ng kamatayan sa Bagong Bayan. Nanalo si Cesar Montano sa pelikulang ito ng Best Actor sa Metro Manila Film Festival, sa FAMAS at sa Star Awards. Samantala sa serye naman na Bayani ng ABS-CBN ay gumanap naman bilang Jose Rizal ay itong si Eric Quezon. At noong 1999 naman ay naipalabas din ang mockumentary na Bayaning Third World kung saan ang gumanap naman dito ay itong si Joel Torre. At 2007 naman nang gampanan naman ito ni Jo Marie Eliana sa pelikulang Enting Kabisote 4 o Kay Ka-Fairy Ko, The Beginning of the Legend, kung saan ay nagkaroon kasi ng eksenang time travel sa pelikula. Sa dokumentaryong ginawa naman ng GMA para sa 150th birthday nitong si Dr. Jose Rizal, ang gumanap naman dito ay si Rocco Nasino, kung saan ay si Howie Severino ang nag-narrate nito. 2013 naman nang gumanap naman bilang Rizal ang aktor na si Nasir Lubay. Ito naman ay sa seryeng Katipunan. Sumunod naman dito ay ang ilustrado nitong si Aldrin Richards noong 2014. Isa itong TV series na nagpapakita rin ng buhay nitong si Dr. Jose Rizal sa mas mulat na aspeto. At sa kaparehong taon din ay pinalabas naman ang Bonifacio, ang unang pangulo, kung saan ang gumanap naman bilang Rizal ay itong si Jericho Rosales. Kasama rin sa pelikula sina Robin Padilla, Vina Morales, Eddie Garcia, Daniel Padilla at Jasmine Curtis Smith. Sa pelikula namang General Luna, ang gumanap naman bilang Rizal ay itong si Junjun Quintana. At si Joem Bascon naman ang gumanap ding Rizal sa historical satire na Historiographica Errata.
Dito ay sinasabing isang kakaibang Rizal ang ipinakita kung saan ay broken siya. At noong 2019, ito namang si Tony Labrusca ang gumanap naman bilang Rizal sa pelikulang Ang Babae sa Septic Tank 3, The Untold Story of Josephine Bracken. Alam mo ba na ang kumpanyang Uratex ay humawak ng Guinness World Record bilang the largest human mattress dominoes, kung saan umabot ito ng 2,355 na katao. Isinagawa nila ang record attempt na ito kasabay ang pagdiriwang ng ika-55 anibersaryo ng kumpanya. Ito ay noong October 22, 2023 at ito ay ginanap sa SMX Convention Center sa Manila. Binura nila ang record ng Brazil noong 2019 na may bilang din na 2,019 katao. Ang Uratex record-breaking na ito ay kinabilangan ng mga empleyado. Ayon sa kanilang CEO na si Nati Cheng, ang mga mattress na gagamitin ay ipamimigay bilang charity o bilang giving back nga sa mga nangangailangan. Noong unang attempt ay sinasabing sumablay pa o merong mga kama ang hindi agad tumumba. Kaya naman inulit ito at nang sumunod na nga ay naging successful naman. Sa ngayon nga ang Pilipinas ang may hawak ng record na ito na ilang beses na ring na-break sa loob lamang ng 15 taon. Una itong na-achieve noong 2009 ng bansang Australia. Sumunod ng mga bansang New Zealand, Portugal, China, USA, Sweden, Belgium, Spain, Germany, Brazil at hanggang sa mabreak na nga ito ng Pilipinas. Alam mo ba na ang kilalang anime creator at director na si Hayao Miyazaki na sumikat sa mga Ghibli movies ay isa rin sa mga pioneer na lumikha at nagpasikat sa anime character na si Lupin III. Naging co-director itong si Hayao Miyazaki sa original anime series na Lupin III Part 1 na nakabase sa graphic novel na nilikha nitong si Kazuhiko Kato na nakilala rin sa pen name na si Monkey Punch. Isa rin sa pamosong na direct nitong si Hayao ay ang Lupin III Castle of Cagliostro. Ipinakilala niya dito si Lupin III bilang isang matinik at international thief at apo rin ng kilalang mandarambong na si Arsène Lupin. Sa kwento, matapos ang matagumpay na pagnanakaw nitong si Lupin sa isang kasino kung saan puro peking pera lamang ang nakuha niya, nangyaring nagtungo siya sa Castle of Cagliostro kung nasaan ang salarin sa paggawa ng mga peking pera. Pero na-involve siya sa pagliligtas sa isang magandang prinsesa na si Clarice laban sa masamang konde na si Lazare de Cagliostro. At dito rin nila na-solve ang isang misteryo at sikreto ng nasabing pamilya. Masabing naging matagumpay sa larangan ng anime ang Lupin III, lalo na itong si Hayao Miyazaki. Para sa maraming pang alam mo ba, see you sa next episode. Bye bye.